Alright, may share lang po ako sa inyo na isang FB page na kung saan halos 57 katao ang ipinost at nilagyan pa ng wanted scammer yung mga nabiktima ng OLA agent na ito. So ano tong Facebook page ng OLA agent ito? Talakayin natin dito sa video ito, pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, ay malaking tulong din po ang pag-like, pag-share, at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online lending apps dito sa aking channel. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo sa OLA. Sinusubukan ko po ito para magkaroon kayo ng tamang expectations sa kung ano yung kanilang paraan ng kanilang proseso ng pagpapautang at ng kanilang paniningil. Hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi rin po ito sponsor ng mga OLA. Nire-review lang po natin, ulitin ko nagre-review lang po ako para magkaroon kayo ng tamang guides or guidance sa pagsilip dito sa mga online lending apps. Okay? Itong Facebook page na ito ng OLA agent na ito, talagang matagal na siya, nanahimik lang. Pero nagulat ako at salamat kay Hayden Singh. Shoutout sa iyo, ma'am. Pinurward mo sa akin na marami na naman siyang post. Actually, na-report na to, pero hindi pa rin matanggal-tanggal yata ni Meta. Ewan ko kung bakit ganito. Kahit ang dami na nagre-report. Ulitin ko itong Facebook page na to, matagal na tong na-report, tumahimik lang. Tapos ngayon, ayun, nagbalandra ng halos 57 katao na mga nangutang sa OLA at ginawan pa niya ng picture at kung ano-anong klase ng mga pamamahiya sa social media o dito sa Facebook page niya. So silipin natin yung kanina lang, hapon lang, itong gabi lang ko sinilip ko, bago na naman siya at halos umabot na ng 57 katao yun na ipost. Binilang ko yung isa-isa ko Ito po siya, si Ria Loma. Okay? Ito po yung pinost niya na isa sa mga pinost notice to the public, wanted scammer. Takpan natin yung mukha at saka yung pagkakalalan at saka yung number ng biktima. This person's job is to deceive and scam people through borrowing money and not paying it back. Their entire family is complicit in this scheme. Tignan nyo kapagiging balasubas na itong mga to. Nangutang daw at nagbabalik at kasama raw doon sa mga modus nitong nangutang na yung pamilya niya galawan din yung ganyan. Yung mangutang at hindi magbayad, tatakbo. Okay? Ang dami po niyang pinost talaga sa totoo lang. Then, sinilip ko pa, ang dami rin na sinabi rito na meron pang scammer alert. Takpan natin yung pangalan at yung picture. Mag-ingat sa taong yan dahil magnanakaw at mandarambong yan. Maraming tinakbuhang utang. Ipagbigay alam yan sa kanya. Maraming salamat. Mag-thank you ka pa, impacta ka. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani. Kaya ako, nag-update ako ng mga OLA na kung saan may mga nagpo-post. Pati yung mga OLA agent na walang malinaw na profile o info sa kanya at para maging aware kayo. Tandaan nyo kasi madali namang malaman kung OLA agent ito kasi may mga ID siyang sinasama sa pagpo-post. So, ibig sabihin, nag-apply ng loan. So, malinaw, isa siyang online loan app agent na kapag hindi nakasingil, mamahiya sa Facebook o sa social media. Tingnan niyo yung mga kabalasabasan nito mga to, di ba? At tulungan niyo ako, tulungan natin i-report uli. Meta, ito, hindi ko alam kung ano yung process ng pag-guide o yung pagtatanggal ng mga Facebook profile na katulad nito. Kitang-kita naman na may mga paninirang puri. Pero bakit ewan ko kay Meta kung anong kahit ako, tagal ko naman nire-report, hindi pa rin nawawala yung post ko, yung sa akin, na pinost nung OLA agent, no? Excuse me. So, ito siya, si Ria Loma, ayan. Alam nyo na kung paano mag-report, di ba? Ito, yung tatlong tuldok sa gilid. Ayan, pipindutin po natin, report, profile. Then, lalabas dyan yung what do you want to report? Something about this profile. Then, bullying or harassment or abuse. Pindutin nyo po yun. Click nyo po yun. Then, bullying or harassment. Click nyo po yan. Then, I don't know them dahil hindi naman natin kilala yung mga taong ipinost. I don't know them. Then, ayan, submit. Then, next. Then, done. Okay? Yun po yung proseso ng report sa Facebook Meta.
paano i-report. Ngayon, tignan nyo, lagay ko yung link sa ibaba, nakalimutan ko sa kahapon sa Pinoy Peso, no? Lagay ko na lang doon sa isang video, lalagay ko yun doon. Then ito naman, yung link niya, ilalagay ko sa description, diretso na po yan, doon sa link niya. Silipin nyo, baka isa kayo doon sa mga na-post. At ngayon, kung kayo po ay taga-NCR at Metro Manila or karatig probinsya na hindi naman ganun kalayo dito sa Metro Manila, dito sa may Pasay, at even in Camp Crame sa PNP, no? Meron din silang office diyan ng PAOK. Yun nga lang, medyo maliit yung office na yun, tsaka wala masyadong investigador doon. Unlike sa Pasay, nandun na po lahat yung investigador ng PNP, CIDG, PAOK Investigator, SEC, yung mga pwedeng mag-advise sa inyo na kung ano yung dapat gawin. Andiyan na po sila na sa one-stop shop ng PAOK. Punta po kayo doon, then pakita nyo yung post na yan. At aralin at para maimbestigahan kung anong ulay ito. Napakatibay nitong si Ria Loma. 57 katao, biruin mo. Ilang araw pa lang. Salamat ulit kay Heidi Singh sa pag-suggest sa akin, sabi na active na naman to si Ria Loma. Ayun ko, no? I don't know kung anong ola siya. Ulitin ko, hindi natin alam kung anong company siya ng online trading apps. Pero, tandaan nyo, pag ganito ang mga naipopost sa inyo, is a part of cyber libel. Unfair debt collection practices has done. Okay? Pero, ako sabi ko sa inyo, kahit na-post na ako, kahit na-harass ako, yun nga lang, talagang by my opinion, on my point of view, binabalik ko lang po talaga yung principal amount ng mga ng mga ola na nahiraman ko na nang haras sa akin. Binabalik ko lang kung magkano yung binigay. Kunwari nga, example, 500, o di 500. Yun lang. Ganun lang po talaga yung sistema ko sa kalakaran nila. Kasi may perang binigay eh. Yun lang po. Pero kung sa inyo, sa dahilan ninyo is na-post na ako, napahiya na ako, hindi na ako magbabayad, it's up to you. It's up to your decision na po mga kadyani. Nasa inyo na po yan. Kasi hindi ko naman po hawak yung inyong decision sa buhay. Iba po tayo ng pananaw sa buhay. Kaya ulitin ko, ako binabalik ko lang kung magkano nakuha. Kung kayo ayaw nyong bayaran dahil nga naharas na kayo, napahiyaan na kayo, binalahura na yung pagkatao nyo at yung dignidad ninyo, nasa inyo na yan. Pero mas mabuti pa rin na i-report para magkaroon ng tanda o ng ng tamang justice doon sa mga tao na pinost niya. 57, biruin mo. Tapos notice to the public, wanted scammer. Siyempre nakakahiya nga naman kahit naman ako na naipost din ng gano'n. Pero awa naman ng Diyos at alam ng mga tao sa paligid ko na itong mga online trading apps, mas nabibigyan ko pa kayo ng idea na huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga panghaharas at panggugulot, pagbabanta, itong mga ola. At saka paalala lang din, maging maingat kayo sa pangungutang sa mga ola. Pag-aralan nyo muna, magkaroon po muna kayo ng due diligence, research, kung may issue, may history ng mga harassments, mga ganyan, ay iwasan nyo na lamang po. Okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakipalo po aking Facebook at ang YouTube. Maraming salamat sa uulitin.